Ngayong araw, babalik tayo sa nakaraan para libutin ang loob ng Intramuros Manila. Handa na ba kayong makinig at libutin ang Intramuros? Bago tayo magsimula, hayaan niyo muna kami magpakilala. Ako si At ako naman si El. At ako naman si Darikel. Ako naman si Eden. At ako naman si Clean. At kami ang magiging tour guide nyo ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung ganon, tayo na at magsimula. Alam niyo ba na ang Intramuros ay isang makasaysayang pook sa Maynila na kilala bilang The Walled City o ang lungsod na napapaligiran ng mga pader. Itinatag ito noong 1571 sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila at nagsilbing sentro ng kanilang pamahalaan sa Pilipinas sa loob ng ilang siglo. Ang pangalan ng Intramuros ay mula sa salitang Latin na intramuros na nangangahulugang sa loob ng mga pader, na tumutukoy sa mga matitibay na pader na napakalibot dito bilang proteksyon laban sa mga kaaway. Ang Intramuros ay tahanan ng makasaysayang istruktura at pook pasyalan. Kabilang na ang Fort Santiago, isang kuta na itinayo upang ipagtanggol ang mga lungsod laban sa mga invader. Matatagpuan din dito ang San Agustin Church, isang UNESCO World Heritage Site na isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa, at ang Manila Cathedral na naging saksi sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang mga pook na ito kasama ng mga lumang bahay, kalye at mga museo ay nagsisilbing paalala ng mga makulay at minsang masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila, ang Intramuros ay isang mahalagang sentro ng kalakalan, kultura at relihiyon. Ang mga pader at kuta nito ay nagbigay proteksyon sa mga namumuno at mamamayan sa loob ng lungsod. Ngunit sa kabila ng mga pader na nagsilbing dispensa, ang Intramuros ay nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig nang magsimula ang mga laban sa Maynila. Sa kasalukuyan, ang Intramuros ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng di mabilang na bahagi ng ating nakaraan. Isang mahalagang yaman ng kaysaysayan at kultura ng Pilipinas. Ngayon ay dumako na tayo sa unang destinasyon, ang Fort Santiago. Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Itinatag noong 1593 ng mga Kastila. Ang Fort Santiago ay nagsilbing pangunahing depensa laban sa mga mananakop at kalaban ng bansa. Ito rin ay naging isang mahalagang pook ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng kolonyalismo Kastila. Dahil dito ay pinapatupad ang mga desisyon na may kinalaman sa seguridad at pamahalaan ng kolonya. Sa kasaysayan, naging tahanan ng ilang buwan ng Fort Santiago ng mga ilang kilalang bayani ng Pilipinas. Isa na rin rito ay si Dr. Rizal, ang pambansang bayani na ikunilong dito bago siya binaril sa Luneta noong 1896. Ang kuta ay naging saksi ng mga makasaysayang kaganapan tulad ng mga labanang naganap ng panahon ng Rebolusyong Pilipinas at ikalawang digmaang pandaigdig. Baluarte San Diego. Ang Baluarte San Diego ay tinayo noong 1586. Ito ay bahagi ng mga pader ng Intramuros na naglalayong proteksyonan ang lungsod mula sa mga mananakop tulad ng mga pirata at kalaban mula sa ibang bansa. Ang Baluarte ay isang halimbawa ng arkitekturang militar ng mga Kastila at may kakaibang pabilog na disenyo na may mga makakapal na pader at bastion na ginagamit noong panahon para sa depensa. Ang Baluarte San Diego ay naging isang mahalagang simbolo ng kasaysayan ng Maynila at naging bahagi ng mga pagsisikap na mapanatili ang kultura at makasaysayang pook sa lungsod. Ngayon, ang Baluarte ay isa ng parke at pambansang pook pasyalan kung saan ang mga turista at lokal na residente ay maaari nang maglakbay sa makulay nitong kasaysayan at nagpahinga sa mga magagandang tanawin ng Intramuros. San Agustin Church. Ang simbahang San Agustin Church ay isang makasaysayang simbahan na itinayo noong 1586 sa ilalim ng pamumuno ng isang misyonaryong Agustiano. Isa itong halimbawa ng arkitekturang barok sa Pilipinas at kabilang sa mga unang pamanang pandaigdig ng UNESCO. Ang simbahan ay kilala sa kanyang matibay na ekstruktura dahil sa paggamit ng coral stones at mga lokal na materyales, pati na rin sa kahanga-hangang detalye ng mga interior nito, tulad ng mga fresko at mga ornamentong gawa ng mga lokal at banyagang alagad ng sining. Ang simbahan ay may isang katangi-tanging tampok na nilikha ng kasaysayan.
ang mga sinagoga at mga dambana na itinayo upang magsilbing kandungan ng mga mananampalataya sa panahon ng mga digmaan at kalamidad. Sa kabila ng kanyang matandang kasaysayan, ang simbahang San Agustin ay patuloy na nagsisilbing isang sentro ng pananampalataya at kultura sa Pilipinas. Baluarte de San Andres. Ito ay bahagi ng sistema ng mga pader na itinayo ng mga Kastila upang protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Ang baluarteng ito ay itinayo noong 1584 at pinangalan ng San Andres bilang parangal kay San Andres o ang patron ng mga mangingisda. Isa ito sa mga unang bahagi ng mga pader na nakatulong sa depensa ng Intramuros laban sa mga mananakop, tulad ng mga pirata at mga pwersa ng kalaban. Ang Baluarte de San Andres ay may struktura na may makapal na pader at mga basyon na nagsilbing pangunahin nilang proteksyon. Bagaman, marami sa mga orihinal na bahagi ng Baluarte ang napinsala ng mga digmaan at kalamidad. Ang lugar ay patuloy na isang makasaysayang buok sa Intramuros. Ngayon, isa itong bahagi ng makasaysayang distrito ng Maynila at isang buok na tinitingnan ng mga turista upang matutunan ang kasaysayan ng lungsod at ng mga pader na naging saksi sa maraming bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa Casa Manila. Ang Casa Manila ay isang makasaysayang museo na itinayo noong 1850. Ang bahay na ito ay isang halimbawa ng arkitekturang kolonyal na may impluwensyang Kastila. Ang Casa Manila ay muling itinayo at ipinasok bilang isang museo noong 1992 upang ipakita ang pamumuhay ng mga kultura ng mga mamayang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang bahay ay may mga orihinal na detalye tulad ng mga kasangkapan, kasuotan, at dekorasyon na ginagamit noong panahon ng mga Kastila, pati na rin ang mga piraso ng mga sining at mga antigong gamit. Sa pamamagitan ng mga exhibit, makikita ang mga bisita ang pamumuhay ng mga pamilyang may kaya sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Bukod sa mga koleksyon ng antigong kasangkapan, ipinapakita rin ang mga sining at kasaysayan ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo. Ang Casa Manila ay isang mahalagang pook na nagsasilbing tagapag-ingat ng mga kasaysayan at kultura ng mga Pilipinas, partikular na ang makulay na pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Barbara's Heritage Restaurant ay tanyag sa kanyang disenyo na may temang kolonyal na nagbibigay ng isang makulay at tradisyonal na ambience. Ang mga bisita ay madalas nakakaranas ng live sa pagtatanghal ng mga sayaw at musika mula sa kulturang Pilipino, tulad ng tinikling at pandango sa ilaw. Ang mga detalye ng dekorasyon na nagpapakita ng kasaysayan at pamana ng Pilipinas. Kaya ito na rin ay isang popular na destinasyon para sa mga turista at mga naghahanap ng isang espesyal na kultura ng karanasan sa pagkain. Ang Barbara's Heritage Restaurant ay nagsisilbing isang pagpapakita ng kasaysayan ng bansa sa pamamagitan ng masasarap na pagkain at makulay na pagtatanghal, kaya't isang tamang lugar para sa mga naghahanap ng tamis na kasaysayan at masarap na pagkain. Palacio del Gobernador ay tinatag noong panahon ng kolonyal ng Espanyol. Ito ay naging isang tahanan ng mga gobernador general sa Pilipinas. Ang palasyo ay may kalagahan sa kasaysayan ng bansa bilang sentro ng kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa ngayon, ang palasyo ay nagsisilbing isang pook turismo ng bahagi ng kasaysayan ng Intramuros na nagpapakita ng mga arkitekturang kolonyal at ang papel ng lugar sa kasaysayan ng bansa. Ang Palacio del Gobernador ay isang magandang halimbawa
ng kulturang Espanyol na iniwan ng Pilipinas at isang patunay na makulay ang nakaraan ng bansa. Bahay Chinoy. Ang Bahay Chinoy ay naglalayong ipakita ang kasaysayan at kontribusyon ng mga Filipino-Chinese sa lipunang Pilipino. Itinatag noong 1999, ang museo ay matatagpuan sa loob ng Pook Kulturang Intramuros at nagbibigay ng kaalaman tungkol sa sinaunang pakikisalamuha ng mga Chino at Pilipino. Ang Bahay Chinoy ay may mga exhibit na naglalarawan ng buhay, kultura at negosyo ng mga Filipino-Chinese mula sa panahon ng kolonyalismong Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Dito makikita ang mga gamit, sining at mga dokumento na nagpapatibay sa makulay na papel ng mga Chino sa ekonomiya, kalakalan at kultura ng bansa. Sa pamamagitan ng mga exhibit, tinitingnan ng museo ang kanilang mahalagang bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas at ang kanilang papel bilang tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Dito naman tayo sa Silahay Center. Ang Silahay Center ay isang kilalang tindahan at pook kultura na nag-aalok ng mga produktong Pilipino at mga sining mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinatag noong 1970s. Ang Silahay Center ay naging tanyag dahil sa mga handcrafted na produkto tulad ng mga kahoy na eskultura, mga tradisyonal na tela, alahas at mga art na gawa ng mga lokal na artista. Ang mga ito ay sumasalamin sa mayamang kultura at sining ng Pilipinas. Bukod sa mga produkto, ang Silahay Center ay nagiging isang puok na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng bansa. Ang mga exhibit at mga item dito ay nagpapakita ng mga tradisyonal na sining at crafts na may mga modernong twist. Kaya't ang lugar na ito ay popular hindi lamang sa mga turista kundi pati na rin sa mga lokal na nagnanais ng mga nagtatanging souvenir at kasaysayan ng Pilipinas. Plaza Mexico. Ang Plaza Mexico ay isang makasaysayang plaza na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Itinatag noong 1820, ito ay isang monumento ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Mexico bilang pagpaparangal sa mga kontribusyon ng Mexico sa kasaysayan ng bansa, lalo na sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang plaza ay orihinal na itinayo upang ipagdiwang ang ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng kultura at kalakalan. Sa kasalukuyan, ang Plaza Mexico ay isang pampublikong lugar na may mga makasaysayang monumento at mga makulay na halaman. Isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga turista at lokal na bumibisita sa Intramuros, na nag-aalok ng isang tahimik at makulay na kapaligiran na puno ng kasaysayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling destinasyon. Fort Santiago Dungeon. Ang mga pihitan o dungeons ng Fort Santiago ay ginagamit noong panahon ng kolonyalismong Espanyol bilang bilangguan para sa mga bilanggo. Kabilang na ang mga makabayang Pilipino na lumalaban para sa kalayaan ng bansa. Isa na sa mga kilalang bilanggo dito ay si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas bago siya ipatapot sa bagong bayan at binaril noong 1896. Ipinapakita nito ang kalupitan ng mga Espanyol sa mga Pilipinong nagnanais ng kalayaan, pati na rin ang mga paghihirap ng nakaranas mga bilanggo. Ang lugar ay nagsisilbing paalala ng makukulay na kasaysayan at pakikibaka ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. At dito na nagtatapos ang ating pag-ikot sa loob ng Intramuros, Manila. Pakilala rin bilang The World City. May natutunan pa kayo? Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y nag-enjoy kayo sa pagtutok natin. Hanggang sa muli!